Para magkasya lahat. Lahat makatikim. Ng anniversary foods. Hindi all you can. Hallelujah, thine the glory, revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and started our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory, revive us again. We praise thee, O God, for the joy thou hast given to thy saints in communion, this foretaste of heaven. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory, revive us again. Yun ang pangalawa kong. Ngayon, sabi, libuhon. You know what is libuhon? Very expensive. Ngayon, nung nagkilos-kilos na ako, ala, marunong nang humawak ng laruan, marunong nang maglaro, mga panglalaki ang hinahawakan ko. Kaya sabi ng ate at kuya, na paano na nangyari itong libuhon ng mama, naging tumboy man. Sabing ganun. Eh di, nung nakasati niya, hindi na nagsimba sa UCCP kasi nalakihan namin UCCP. Hindi na siya nagsimba sa UCCP sa Baptist. So 3 beses ako nag-accept kay Jesus Christ. Ang hindi ko maintindihan, bakit parang noon, yung feelings ko, tinatakpan ko pa dahil magagalit yung papa ko pag nakapantalong. Parang nung nag-abroad na ako, parang 3 beses akong naging hindi maganda ang buhay ng isang tumboy. May tumboy dito, tinagdag niya yung girlfriend niya. Kriminal ang buhay ng tumboy. Hindi naman nagtagal dahil hindi naman ako sumasagot. So, hindi nagtagal ang usapan. Ang father ko nang nagsalita noong hinahanap na ako sa babae. Sabi ng father ko, nakakahiya ka. Who is a crazy pastor or parik na magkakasal sa the same sex? Kakahiya. So, ako, hindi ako nagsalita. Alam ko na, nagagalit na yung papa ko. Sininyasan ko yung sister ko na, dalhin mo sa baybayo, ipasyal mo. So, yun na. Hindi naman nila ako mapigilan noong nag-abroad na ako. Nagkaroon na ako nga iba-ibang girlfriend. Yun nga, mga 5. Dumating ang punto, no, itong pag-abroad ko dito, sa Taiwan, hiningi ko rin ito ni Lord. Lahat ng kahilingan ko, mag-abroad ako, hinihiling ko sa Panginoon, binibigay naman niya. Bawat hiling ko, binibigay niya, pero ang hindi ko maintindihan, lalo man ako naging tumboy. Bakit? So, nitong last, yung paglipat ko dito sa Taipei, nagkakilala na kami ni Sister Loida. Sister Loida, hindi niya ko hininto ang i-invite. Hindi naman ako rin nawalaan ng rason na umayaw. Kasi nga, mayroon akong sama ng loob sa mga brother and sister ko sa ginawa nila. Grabe. So, dyan sa Matthew 5, 23-25, ay 23-24, yun ang nakapagpigil sa akin umayaw lagi kay Sister Luida. Noong panahon na yun, isinurrender ko yung year na yun, 2018, isinurrender ko ng buong-buo ang buhay ko kay Lord Jesus. Sa sponsor ko na yun, sa amo ko na yun, kasi mayroon akong sariling kwarto. Sabi ko kay Lord, lahat ng kahilingan ko, mag-abroad ako, kasi ito na ang last kong paglabas. Lord, surrender ko ng buong-buo ang buhay ko. Bahala ka na sa buhay ko. Dahil ayaw ko sa buhay ko ito. Ayaw ko sa pagkatao ko. Baguhin mo ako, Lord.
100% naniniwala ako na ikaw yung nagpakamatay sa krus para sa buhay ko. Para sa Amen. mga kasalanan ko, Lord. Amen. Sabi ko, Lord, lagi akong humihingi sa iyo, nahihiya na ako sa iyo. Lagi akong humihingi, pero bakit, Lord, hinahayaan mo akong gumawa ng hindi kaaya-aya sa iyong paningin, bawal sa iyong batas. Sabi ko, bakit lalo akong naging tumboy? Ayaw ko sa buhay ko na to, Lord, ayaw ko na. Sabi ko, palitan mo ito, palitan mo pangalan ko, palitan mo pagkatao ko, lahat-lahat. Sabi ko, nung 4 years, 6 months akong nagkulong sa bahay. Never akong nagdikot. Yan si Sister Loida, alam na yan. Bawat invite niya, bawat dikot niya, Sis Daidel, magdikot ka na, magkita mo lang tayo, sabi niya. Sabi ko, ayaw ko, sis. Noong dumating ang panahon, sabi ko, Lord, hayaan ko na yung problema ko sa mga kapatid ko. Ayaw kong magdala ng bigat na problema sa dibdib ko. I-surrender ko na yan lahat sa iyo. Noong 2024, nag-yes ako kay Sister Lida. Nakalimutan ko na yung sama ng loob sa mga kapatid ko. Dahil ipinagkatiwala ko sa kanya eh. Yun sa Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. Pinagkatiwala ko. Tapos nung panahon na yun, nahiga ako sa Hallelujah, thine the glory. Comfort, support, equip, and minister. For God's delight to see His children in unity. We are better together, my sisters and brothers. We can do more for the Lord if we have each other. We are a family as part of Christ's body. We are better together for God. We must show them the Spirit of God in us, the church redeemed by the blood of Jesus. Through our unity, the whole world will see and believe in the gospel. We are better together, my sisters and brothers. We can do more for the Lord if we have each other. We are a family as part of Christ's body. We are better together for God. We can do more for the Lord if we have each other. We are a family as part of Christ's body. We are better together for God. Better together for God. Okay, let's all watch this po. Church history. This is always, actually, ayan, ito po yung Hallelujah, thine the glory.
I wish to welcome each of our members and all of our invited guests to be with us in the Cheongsang Independent Baptist Church of Taiwan. Thank you so much for honoring us with your presence today as we celebrate the last 9 years of ministry that has been blessed by Jesus Christ. Thank you so much for being a part of this day as we desire to honor and to express gratitude to Jesus Christ for what he has done in this ministry. This morning I would like to share with you briefly the mission and the strategy that we had when we established this church 9 years ago. Our mission is very simple. It's simply to make Jesus Christ known. Our desire is to introduce people to Jesus Christ, people like yourselves, and share with you how you can know that when you die that you're going to heaven. And so we go out as a church weekly, share the gospel, many get saved, and we praise God for that. But that's our mission, to make Jesus Christ known. Second, our strategy is threefold. First, we desire to evangelize the lost, making sure that we clearly present the glorious gospel of Jesus Christ without putting pressure on people. We introduce individuals to Christ so that they can make their decision. What will they do with Jesus? Once they get saved, our second strategy is to edify, which means to build you up in the faith,
to help you to understand the decision that you made, and then to help you to grow in grace and knowledge of Jesus Christ. We want you to become more like Christ. Third, we desire to establish churches from those that we evangelize. Currently, God has blessed our ministry with 69 churches that we've established globally in many countries. And we've done this for the glory of God. We believe that a good ministry and an effective ministry does not just happen, it's caused. It's caused by many people focused on the same objective, such as our members have done throughout the years. We believe that one is too small a number to achieve success, and that we are much stronger than me. And so from the bottom of my heart, I'm so grateful for your faithfulness in the ministry and making this possible. Hallelujah, thine the glory. Sisimulan ko na yung ating kwento dito sa church. Amen. Huwag kang iiyak ha. Kaya mo yan, girl. Paano nga ba ako napunta dito sa church? At paano ba ako nasave? Amen. At paano ako tinago ng Panginoon? Amen. Amen. Pero bago po yun, siyempre bibigyan ko muna kayo ng kunting self-context. Mahirap mahirap sa akin yung ganitong Kumbaga mahirap sa akin gawin itong kasi first time kong magsuot ng ganito. Kasi mula bata pa lang ako, kumbaga yung tingin sa akin ng tatay ko kasi talaga lalaki. Kaya nasanay ako hanggang ngayon. Kaya pasensya na kayo kung Okay lang. nahirapan man ako ng Okay lang. So, paano nga ba ako napunta sa church na to? 2019, May 11 yun, senatorial election. Nakasabay ko sila ate, Sister Mabel at Sis Beth sa Mayco. Kasabayan ko sa pag-boto. Ngayon, sa time na yon, hindi ko alam na, hindi ko pa alam gumala-gala dito sa Taiwan. Nakasama siya sa gala. Ngayon, wala akong mapuntahang iba. Ngayon, sabi nila, sama ka na lang sa akin, sama ka na lang sa amin. Kasi Sunday. Yun, hindi ako nagdalawang isip na sumamak sa kanila. Bumoto kami Ang akala Sunday. ko noon, pupunta kami doon sa kabilang church. Siyempre, wala akong mapuntahan. Sumama ko sa kanila. At yun, hindi naman ako nagdalawang isip na sumama sa kanila. At pagdating nga namin doon, siyempre nag-attend kami nag-attend na ng service. Ngayon, sa first time ko, siyempre hindi ko maintindihan yung salita ng Diyos. At pagkatapos nga ng service, siyempre nag-share sa akin ng katiyakan ng kaligtasan si Sister Lauren. Yes. So mga ilang buwan noon, nung pag di uli noon, pumunta ako uli doon sa church na yun, pero wala na sila doon. Nakadalawang beses akong punta doon, wala sila. Kasi. Sa taas tayo. Ngayon, nung sa palengke. bandang October yata noon, tama-tama pumunta na ako dito sa Chongsan. Patambay-tambay lang ako dyan sa may EEC. Ngayon, nakita kami uli ni Sister Beth Maningas. Sabi niya, punta tayo doon sa anniversary. Sa anniversary ng church. Yung kaya doon naka-attend ako ng anniversary doon sa kabila. Ano yun eh? Fourth ba yun? Ayun, kaya yung kumbaga yung pag-attend namin ng church na yon, kumbaga tuloy-tuloy na akong dito nag-join sa service. Ginago ng Panginoon.
Unang-una po yung life yung simula ngayon, ito nga nakapagsuot ako ng dress. Amen. Praise God. Pangalawa, siyempre nung bago pa lang tayo, hindi ko talaga maintindihan yung mga salita na even doon sa pagbasa ng Bible, hindi ko alam. Ngayon, siguro unti-unti naman akong natututo. Pangatlong natutunan ko, yung pagbibigay ng Praise. pagbibigay ng tithes. Very generous. Siguro wala mang nagsabi sa akin o wala mang nag-encourage sa akin na pumunta dito o nag-encourage na maghikayat sa akin na pumunta dito sa church. Pero ako mismo ang pumupunta dito sa church. Kahit walang nag-ano sa akin pa. Praise God. Walang nag-ano sa akin kasi nga sila ate noon, hindi ko naman sila friend. Kaya dire-diretso lang ako. Amen. Saka yung pagbibigay ng tithes, siguro blessing sa akin yun. Amen. Kasi kapag nakapagbigay ka ng para sa Panginoon, kumaga maluwag sa dibdib mo yung pamumuhay ba. Unti-unti lang natupad yung mga hinihiling ko na pinagpipray ko sa kanila, yung mag-a-adapt ako ng Bata. baby. Amen. Thank you so much. Amen. Praise God. Thank you, Pastor. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay pawiin mo ngayon.
kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. You walking daily by the Savior's side. Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Revive us again. We praise Thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and started our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for the joy Thou hast given to Thy saints in communion. This for Christ on Him. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and started our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Para sa Kanya. Hindi niya natatanungin yung mga ginawa natin dito para sa sarili natin. Diba? So, ayan. So, ito sa church faithfulness, tawagin ko dito ang muna ay Sister Mabel. We praise Thee, O God, for the joy Thou hast given to Thy saints in communion. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Wala ka tayo nakuhanin ng isang cake, no? Gusto ng Panginoon, dalawa daw. Salamat, church. Salamat. Especially kay Sis Alma and sa husband niya na nagbigay ng cake. Oo. Hallelujah!